Praise God. Hallelujah. Sino po pumunta dito sa araw na to na mayroong excitement? Excited po ba tayo magbigay ng papuri sa Diyos? Excited po ba tayo na magbigay ng pasasalamat sa Diyos? Excited po ba tayo na sumamba sa Diyos? Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magpasimula sa isang panalangin. Aming Diyos, sa aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, sa umagang ito magbibigay ng pagsamba, pagpuri, pasasalamat sa dakila mong pangalan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, binigyan niyo po kami ng kalayaan, Panginoon o God, upang makapagsamba sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Lord, Ikaw po ang malayang magkumilos, Panginoon, sa bawat sulok, sa bawat parte ng aming buhay, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon, O Lord, na maging daluyan, Panginoon, ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa mga nagdaang araw, Panginoon, pinatunayan mo po, O Diyos, na tapat ka, Panginoon, O Lord, sa mga pangako. Pinatunayan mo kung sino ka, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, Panginoon. Lord God, salamat sa umagang ito. Hallelujah. Basahin po natin yung sa awit, chapter 9, verse 1 and 2. Sabi po yung mga chapter 9, verse 1 and 2. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Ano daw? Kapag nagpupuri po tayo sa Diyos ay buong puso. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang Diyos natin ay kahanga-hanga. Hallelujah. Kailangan po ibigay natin ang ating buong puso sa pagpuri sa ating Panginoon. Amen. Verse 2. Hallelujah. Sabi po dito sa verse 2, dahil sa inyo, kataas-taasang Diyos, ako'y magsasaya. Amen. Meron pang kagalakan ang puso natin. Hallelujah. Magagalak ako at aawit ng mga papuri para sa inyo. Aawit ako ng mga papuri para sa iyo. Hallelujah. Alam niyo po, ito pong sinulat na ito ni David. Nung sinulat niya ito, siya po ay nagluluksa dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero nasulat ito. Dito po natin makikita anuman pong sitwasyon ang pinagdadaanan natin. Lagi po tayo magpasalamat at sumamba sa kataas-taasang Diyos. Amen. Hallelujah. Ihanda po natin ang ating mga puso at ibigay po natin sa Diyos ang ating pagsamba ng buong buo. Mahal po natin ang Diyos. Sabi po sa kanyang banal na salita, kung mahal nyo, kung iniibig natin ang Diyos, hallelujah, sasamba tayo ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Hallelujah. Oh, glory to God. Sa iyo po namin nakakatiwala, O Diyos, banal na Espiritu, ang pagsambat, pagpuri sa iyo, Panginoon, ng mga anak. Hallelujah. Gamitin niyo po ang iyong mga lingkod sa araw na ito, Panginoon, upang maibigay sa iyo ang pinakamataas na pagsamba, pagpuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Isa nga pong malakas sa palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa oras na ito? Ito yung time para sa ating Diyos. Hallelujah, di ba? So, handa na po ba tayong maging handog na buhay para sa ating Diyos? Hallelujah! Sige ho, kung handa po tayong ibigay ang ating, ihandog ang ating sarili.
Maaari po ba nating ibigay ang ating 100% the best sa oras na ito? Hallelujah. Amen. Sige ho. Let's worship Him. Hallelujah. Water you torn into wine, hope in the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Hallelujah. Our God is greater, our God is stronger, higher than any other. Our God is bigger, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger, higher than any other. Our God is bigger, awesome in power. Our God. To the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger, but you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Come on, church, sawitan natin ang Panginoon na kung nasa atin siya, walang makakadaig sa atin. Hallelujah! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Hey, hey. God is our God is greater, our God is stronger, higher than any other. Our God is sweeter, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is sweeter, awesome in power. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? What could stand against? Patuloy pa natin purihin ang ating Diyos na buhay. Amen! Hallelujah!
ating buhay. Hallelujah. Let's all declare the power of our God. Hallelujah this morning. She's fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and you must defeat it. Oh, we don't shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and you must defeat it. Oh, we don't shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, and you must defeat it. Oh, we don't shout it out, shout it out. I will live, I will not die. I will resurrection power of Christ, and life in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and let you hide. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. You are worthy, O God, to our praise. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let's continue to worship our Lord God in this morning. Hallelujah. Yes, Lord. Sinusuko namin ang lahat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Wala kaming magagawa kung kami malayo sa iyo, Lord God. Kaya naman, Lord, ang awiting ito, Panginoon, naway maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang awitin namin, Panginoon. Nagkakaling sa aming mga puso, hallelujah. Sa iyong kamay, hallelujah. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you.
reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Sabay-sabay natin hawitin, hallelujah. Pinupuri ka namin, hallelujah, Lord, ng aming pong buhay. I will worship, I will worship you. Go on, church, open your mouth to Jesus. We worship, I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Come on, church. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see with all I am. Church, tuloy nating awitan ng ating Diyos. Hallelujah. Sa piling mo lamang, O Diyos, matatagpuan ang kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Sa piling mo lamang, Panginoon, mararanasan ang kalayaan. Hallelujah, Lord God. O Church, patuloy nating awitan ang ating Diyos. Tunay napakabuti mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Savior, oh my soul, I can find in you through all my darkest moment. In you I'll find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging sea. Oh, faithful
little with my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. Trust in you, the storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head, and light it fills my days. It leads me in yes, forever I surrender unto you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You can stand with my Lord and me. Lord, I live to honor you. I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with you. Sila lamang Panginoon ang aming mga buhay. Hallelujah. Sila lamang magtatapuan ng kapulupaan. Hallelujah. Come on, church. Ibigay natin ang pinakamataas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Awitan natin siya. Pasalamatan natin siya. Sing praises to you. Oh, Lord, praises to you. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, church, let's sing praises to God. I sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to be praised. Thank you, Lord. I sing glory to your name. Oh, Lord, glory to your name. Oh, Lord,
Panginoon, sa dakilang araw na ito, Lord God, na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin, Lord God. Purihin ka, luwalhatiin ka, pasalamatan ka, hallelujah. Itinataas namin ito sa tanging pangalan niyo lamang po, Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Amen, amen, amen. Hallelujah. Oh, glory to you, God. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maaari po ba nating patuloy nating sambayan ang Diyos? Hallelujah. Yung mula sa ating puso. I will worship you, O God. I will worship you, Lord Jesus. Marapat lamang na maibigay sa iyo, Panginoon, ang pagsamba, Panginoon, O Lord. Dahil dakila ka, Panginoon. Dakila at kahanga-hanga, Panginoon, O Lord, ang iyong mga ginawa sa amin, Panginoon. Yes, Lord. We continue to worship you, O God. Hallelujah. Dahil kapag sumasamba kami sa iyo, Panginoon, Lord God, pinapalaya mo kami, Panginoon. Pinapalaya mo kami, O Diyos. Pinapalaya mo kami, Panginoon, sa mga sumpa ng kahirapan. Kapag sumasamba kami, pinapalaya mo kami sa kasalanan, Panginoon. Kapag sumasamba kami, pinapalaya mo kami sa sakit at karamdaman. Kapag sumasamba kami, Panginoon, O God, Lord, binibigyan mo kami, Panginoon, O Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. O Lord. Yes, Lord Jesus. We worship you, Lord God. Pinapalaya ka, kapatid. Bigay mo sa Diyos. Surrender mo sa Diyos ang buong puso mo. Buong buhay. Papalayan ng Panginoon. Papalayan ka. Let's worship. Yes, Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Ikaw lamang. Malaya ka na. Malaya ka na. Yes, Lord. Pinalaya ka na ng Panginoon. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, po, Panginoon. May pinapalaya ka, Panginoon, O Lord. Pinapalaya ka, pinapalaya mo sa kasalanan. Pinapalaya mo sa sakit. Pinapalaya mo sa kahirapan, Panginoon. Pinapalaya mo sa mga pagsubok sa Panginoon, O Lord. Lord to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
pinalaya ng Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Thank you, Praise you, Jesus! Jesus! Oh, hallelujah! Salamat po, Panginoon. Salamat sa kalayaan, Panginoon. Hallelujah! Sa pangalan mo lamang matatagpuan ang tunay na kalayaan. Sa pangalan mo lamang may tunay na kagalingan. Sa pangalan mo, Jesus, may tunay na kayamanan, Panginoon o Lord. Hallelujah, glory God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sino po ang pinalaya? Praise God. Nasaan niyo po ba ang banal na Espiritu? Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Kung naranasan niyo po ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay, maaari po ba na ipaasa po natin sa ating mga kapatid yan? Hallelujah. Magbatian po tayo ng batiang magkakapatid bilang mga Kristiyano. Hallelujah. I love you with the love of the Lord. Sabihin nyo nga po, sa bawat kakamayan nyo po, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. I love you with the love of the Lord. Maging ang mga nasa online po natin, ang mga nasa FB Live, ang mga nasa YouTube channel ng Arise Jesus. Nasa YouTube na po ba tayo? Di po ba, Sister Maki? Hallelujah. So, lahat po dapat ng members, lahat ng pamilya ng Arise ay naka-follow or naka-likes, no, sa Arise Jesus YouTube channel. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Welcome po uli kayo dito sa Arise Jesus Worship and Mission. Hallelujah. Ang sambahan pong ito, wala pong ibang itinataas. It's a full gospel church. Wala pong ibang itinataas, kundi ang pangalang higit kanino mang pangalan. Ang pangalang ibinigay sa atin para tayo ay maligtas. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Welcome everyone sa ating third Sunday service. Hallelujah. At wini-welcome po natin ang ating mga bagong kapatid sa Panginoon, Sister Mary Joy and Veronica Balan. Hallelujah. Ayan po sila. Sila po ay mga anak ni Nanay Miriam. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na dapat po ang pamilya ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Amen. At hindi lamang po doon natatapos, kundi ang bawat pamilya ay dapat naglilingkod sa buhay na Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi ko na po pagtatagalan ang mensahera ng Panginoon sa umagang ito. Siya po ay isa po sa mga pastors ng Arise Jesus Worship and Mission. At siya po ay tubong Bicol. Siya po ay nagbakasyon ng ilang linggo sa Bicol. Ayan. Ayan
Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastora Gina Umali. Palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Thank you po, Pastor. Ayan, kamusta naman po kayo dyan? Naiinitan ba kayo? Ako naninervyos ako nung narinig kong may YouTube na ang Arise. First time. Nakaka-nervyos pala yun. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, welcome back sa mga nagbabalik at welcome po sa lahat ng baguhan. Ayan, sana po ay hindi ito yung huli nating pagkikita, kundi lagi namin kayong makasama. Amen? For the glory of our God. Amen. Sino po dito nakapaglaro na ng chess? Aso si Israel? Ayaw na natatalo eh. Ayun, sa mga naglalaro ng chess, di ba, ako kasi hindi ako marunong noon, pero marunong ako magdama. Di ba, bago ka mag-move, dapat iisipin mo yung move mo na makakapag-move dun sa kalaban mo, na kapag nag-move siya, makakahain ka at least 3 hanggang 4. Tama po? Yan, si Jan magaling dyan. Ayan. Yun. Kapag ikaw ay hindi wise at naglaro ka niyan, lagi kang talo. Pero pag ikaw ay wise, iisipin mo na muna yung future mo. Sabi nyo nga, future. Bago ka mag-move, iisipin mo muna yung future mo. Makakakain ka ba o ikaw ang makakain? Ayan, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ayan po, ang topic po natin ngayon ay about tusong katiwala. Sabi nyo nga, tuso. Tanong mo sa katabi mo, tuso ka ba? Ayan. Ang talinhaga sa tusong katiwala. Ayan, basahin po natin ang ating verse. Bago po tayo manalangin. Sabi dito, ang talinhaga ng tusong katiwala. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. Ilan na katiwala? Isa. Yan. May nagsumbong sa kanya. Sabihin mo nga, nagsumbong! Ayan, lagot, may nagsumbong. Sa kanya, nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya, ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa. Sabi niyo nga, ulat. Ulat. Kailangan mag-ulat. Sapagkat tatanggalin na kita, pag-uulatin, pero tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Next. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili. Sino dito kinakausap ang sarili? Yan. Huwag kayong magpapalipas ng gutom ha. Kinakausap ang sarili. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Siguro nakaganyan pa siya, no? Ano kayang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa aking pangangasiwa. So, iniisip niyang posisyon. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos sa gwapo ko na to. Yun, dinagdagan. Alam ko na ang aking gagawin. Yun, nakaisip. Bright idea. Parang gano'n. Ting! Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Next. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sinabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. Palitan mo, gawin mong 50. Ilang porsyento ang naging discount? 50%. Next. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Sabi, i-convert natin, kunwari nasa Pilipinas siya, 1 kabang bigas. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Ilan naging discount? 20%. 20% lang. Kanina 50% ngayon, 20 lang. 8. Pinuri ng amo ang madayang katiwala. Bakit pinuri? Dahil sa katusuhang ipinamalas nito.
Sapagkat ang mga makasinlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Next. Hanggang 13 yun. Okay. Hindi nasulat ang 13. Hanggang 10 lang. Okay, wait. Kaya? Okay, verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay at ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Verse 11. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? 12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Last verse. Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Tayo po ay yumuko. Hallelujah, Lord. O Diyos, maraming salamat po, O God, sa salita na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang iyong pagsama sa akin, O God. Gamitin mo po ako, Panginoon, upang ihayag ang iyong nais sa hapon at sa umagang ito, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong lingkod, itago mo po ako sa iyong likuran, O God, na hindi ako ang makita, kundi ang kalooban mo, O God. Dalangin ko rin, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na ikaw ang magbubukas, Panginoon, ng aming spiritual ears, ng aming spiritual eyes, O God. Bubuksan mo ang aming pangunawa, Panginoon, upang matanggap namin ng buong puso ang iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Thank you for your anointing, O God. And thank you, God, na walang matutulog ngayon, O God, bagkos pagkakalooban mo sila ng interes upang makinig ng iyong salita. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody say, Amen. So, 10:52. So, ang tusong katiwala. Dinivide ko siya sa dalawa. Yan. Una, yung tungkol sa kwento ni Jesus. Tungkol sa tusong katiwala. Pangalawa, ay yung application from verse 9 to verse 13. So, dito po tayo sa first part. Ang tusong katiwala. So, simulan natin sa verse 1 ulit. May tauhan. Sinong tauhan? Ang mayaman na may isang katiwala. Tiningnan ko, sino ba ang audience ni Jesus habang sinasabi niya ito? At nakarating ako sa chapter 14. Siya pala ay inimbita ng isang Pariseyo. Hindi para paglingkuran, hindi para parangalan, kundi para bantayan ang bawat kanyang sinasabi. Location, bahay ni isang pinuno ng mga Pariseyo. Ang audience niya dito, siyempre yung mga Pariseyo, at pangalawa, yung kanyang mga alagad. At siyempre, yung mga dinadala siguro doon para, di ba, pag naririnig nilang na ano si Jesus, dinadala yung may mga sakit. Kaya ang unang ginawa doon ni Jesus ay nagpagaling ng isang may sakit. Next. Parable o ang talinhaga ng tusong katiwala. Next. Yon, yung ating kwento ay tungkol sa mayaman at ang katiwala, yung manager. Sabihin nyo nga, manager. Alam mo ba na ikaw ay manager ni Lord? Yan. Kung anong mayroon ka, iyang sarili mo, kahit yung sarili mo na lang ang mayroon ka, katiwala ka dyan ni Lord. Amen? Sunod, may nagsumbong. Siguro itong nagsumbong na to, kasi hindi na inimbestigahan eh.
Ibig sabihin, pinapaniwalaan ng amo na yon kung sino man ang nagsumbong. Yan. Trusted niya to. Sunod, sabi niya, command to report. Sabi niya doon sa, wait lang. Sinabi niya sa katiwala, ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita. Ibig sabihin, ano ang nilalagyan ng mga listahan? Kasi di ba nagpapautang yata itong amo na to. So ito'y napakayaman, isipon mo, hindi lang sari-sari store ang mayroon yung mayaman na to. Kasi ang kaya niyang ipautang ilang langis yun? 100 na galon ba yun? Yun, sabi na natin na ganun. At kaya niyang magpautang ng 100 sacks ng rice o ng trigo. Ibig sabihin, napakayaman talaga nito. Ang laki siguro ng tindahan niya. Pwede, ang nangungutang sa kanya, maaaring may mga tindahan din. Next. Tatanggalin. Bigla ngayong kinabahan itong manager. Pero hindi siya sumagot, hindi siya nag-deny, hindi siya nagalit sa nagsumbong, di ba? Sa atin, pag nalaman natin, sino nagsumbong? Pero hindi siya nagsabi, bakit? Boss, sino nagsumbong sa'yo? Hindi siya nagtanong. Sunod, nung tinanggal siya, nung sinabi sa kanyang, kunin mo ang iyong ulat, umalis lang siya. Pero nag-isip, sabi niyo nga, nag-isip, matatanggal na ako sa trabaho. Paano na next? Siyempre, magkakaroon siya ng record, ay, hindi na pwedeng i-hire to, lalo na sa paligid. Pwede siguro siyang ma-hire ulit kung aalis siya sa lugar na yun kasi hindi siya kilala. Pero, kung doon lang siya sa kanila, may magtitiwala pa kaya? Wala na, kasi siya ay mangungupit, magnanakaw sa kanyang amo. Next. So, saya'y nag-isip. Sabi niyo nga, nag-isip. Anong inisip niya? Solusyon sa kanyang problema na siya ay mawawala ng trabaho. And eventually, yung tao na to siguro, nakatira din siya doon sa amo niya. Tama kaya? Alipin eh. Pag alipin sa panahon nila, nakatira doon sa bahay na yon. Nakatira sa property. So hindi lang siya mawawala ng trabaho, mawawalan din siya ng tahanan. So nag-isip siya ng solusyon. Ano yung naisip niya? Number 6. Yung naisip niya. Sabi niya, naghanap siya ng solusyon. Kaso yung solusyon niya ay isang crime. Magnakaw sa amo niya. Nagnakaw na nga siya ulit. Sabi sa kanya, winawaldas niya na nga yung kabuhayan ng kanyang amo. Ang naisip niya pa ngayon solusyon sa kanyang problema ay lalong pagnakawan ang kanyang amo. Pinatawag niya may mga utang. Siguro ang pinatawag niya yung may malalaking utang. O, sabi niya, sige, halika dito. Ilista mo 50, hindi na 100. O magkano nga ang naging discount? 50%. Pero akala siguro nung okay lang kasi hindi pa naman ina-announce ng boss niya na siya ay tatanggalin na. Kaya nakipagsabwatan sila. Sabi niyo nga, nakipagsabwatan. Yan. Ano ba? Masyado bang malapit sa pangyayari sa buhay natin? Parang favor to. Imbis na 150 na lang. Pero hindi. May pinagnanakawan yung tao na yon at kasali ka na ngayon. Sunod. Ano ang naging reaksyon ng amo? Kung tutuusin, itong amo na to, biktima ng manager niya kasi siya ay pinagnanakawan. Pero sabi sa verse 8, magugulat ka. Sa verse 8, pinuri ng amo ang tusong katiwala. Dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat maski si Jesus, ito rin ang sabi niya, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos sa paggamit ng mga bagay
sa mundong ito. Totoo po ba? Sino ang pinakang mayaman dito sa Pilipinas? Christian ba o unbeliever? Unbeliever, no? Sige, itutuloy natin yan. Balikan natin yan mamaya. Paano ipinaumalas ng katiwala ang kanyang katusuhan? Sige po. Next. Hindi niya inalintana o dinisregard ang sasabihin ng kanyang amo. Nagkaroon siya ng disrespect. Bahala ka dyan. Tanggalin mo ako ha. Patay ka sa akin. Pagnanakawan kita. Yun yung kaisipan ng hindi mananampalataya at walang takot sa Diyos. Sabi dito sa Proverbs 9:10, wala po siya dyan. Pinabol ko na lang. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung ikaw ay Kristiyano, may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin ang ginagawa ng tusong katiwala. Sapagkat ikaw ay hindi ka magnanakaw kasi ikaw ay may takot sa Diyos. Kaya the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kahit siguro naman tinanggal na siya sa trabaho, dapat kung Kristiyano ka, hindi mo nadadagdagan yung crime mo, kundi magsusorry ka na lang sa amo mo at baka ikaw ay kahabagan pa. Tama po? Amen. Number 2, hindi niya inisip na crime ang ginagawa niya. So nawalan talaga siya ng takot at nawalan siya ng konsensya. At ginawa niya pang accessories of the crime ang mga may utang sa amo. So hindi na lang siya ngayon ng kriminal, nandamay pa siya ng iba. Sabihin mo nga, pag may ginagawa talaga tayo, may nadadamay eh. Ayan, nandamay pa nga. Kaya ingat-ingat po tayo sa paligid natin. Baka akala mo ay nakakabuti sa'yo, baka akala mo favor na ni Lord, yung pala nadadamay ka lang sa isang pagsuway. Amen po? Nakukuha po? Yon. Ano yung purpose niya? Bakit niya ginawa to? Na ito yung pinuri sa kanya ng amo. Yung purpose niya, to gain friends, para pag tinanggal siya sa trabaho, mayroon siyang pakikituluyan. Binigyan kita ng 50%. Tandaan mo, dapat ang utang mo 1 million, 500,000 na lang. Ikaw, pakain nga ako sa bahay mo. Tandaan mo, may 20%. Pag nalaman ng boss ko yun, kasabwat kita, lagot ka. So, may pupuntahan siya. Sinecure niya yung kanyang titirhan, makakainan, pipirmihan kapag wala na siyang trabaho. Next. So, application na tayo. Luke 16 verse, ayan, okay. Purpose, securing himself and his interest, ayan, sa sakripisyo ng iba. Okay. Next po. Luke 16 verse 19. Verse 9, okay. Nagpatuloy, ito, application na tayo, sa second part na tayo. Nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo. Sige, tuloy mo lang yung verse. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti. Yung tusong katiwala, yung masamang katiwala na yon, ginamit niya yung kayamanan sa mundo upang gumawa ng masama, to secure yung kanyang temporaring kalagayan. Pero sabi ng Lord sa atin na mga mananampalataya, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos iyon, tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So, sabi dito, sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mga mabubuting pwede mong gawin sa kayamanan na mayroon ka ngayon? O sa sarili mo na lang? Okay, una, ayusin mo tahanan mo. Kasi pinagkatiwala yan sa'yo ng Lord. Kung ikaw ay anak, sumunod ka sa magulang. Kung ikaw ay magulang, yung proteksyon para sa mga anak, dapat nagagampanan mo, dapat nadadala mo ang mga anak mo sa Lord. Lalo na kung maliliit pa lang yan, bitbitin mo yan dito sa church. Huwag mong hayaan na nasa bahay, ikaw nagsisimba.
At iisip mo maingay kasi sa church pagkasama ko ang anak ko. Okay lang yan, naiintindihan namin yan kasi dumaan din naman dyan ang mga anak namin sa pagiging mga makulit. Pero habang makulit pa yan, nakikinig yan, natataniman niya ng salita ng Lord at iyan ay ipinagkatiwala sa'yo. First blessing na mayroon ka, child. At paano mo paparangalan? Paano mo gagawing mabuti ang anak na yan? Dalhin mo sa Panginoon. Hayaan mong makapakinig ng salita kasi ipinagkatiwala yan sa'yo ng Lord. Kung ano ang maging resulta niyan, pananagutan mo sa Lord. Tama po? Palakpakan po natin ng Panginoon. Yan. Pangalawa, siyempre dapat na pag-aaral mo ang mga anak mo. Education para sa mga anak natin. Dapat isi-secure natin yung kanilang future. Hindi lang sa langit. Una, dinala mo sa simbahan to secure yung future niya sa langit, sa buhay na walang hanggan. Dito naman pag-aaralin natin sila para i-secure yung future nila habang naandito sila. Kung tayo naghihirap, sila hindi na mangyayari sa kanila kung ano ang nangyari sa atin. Sunod, sa mga anak, pagtulong sa magulang. Kung tayo ay may mga trabaho na mahina ang ating mga magulang na, kasi cycle lang yan eh. Kung malakas yung magulang mo, inaalagaan ka niyan, pag nadapa ka, tinatayo ka niya, nakangiti yan. Pero ang mga anak, pag nadapa, ano ba naman yan, Nay? Di mo kasi ingatan yung sarili mo. Hindi. Pero nang ikaw ay nagpupupo ka dyan sa short mo, napupupuan mo yung higaan, yung nanay mo, ang bilis yan damputin, ilagay sa labahan at labhan. Cycle yan. Kag ikaw naman ang anak, ikaw na ang malakas, mahina na sila, tungkulin mo ang magulang mo. Ganyan natin dapat inaalagaan. Anong dapat gamit sa ating kayamanan? Paggawa ng mabuti. So, dapat sa tahanan pa lang, nakikita na ang kabutihan mo. Hindi yung lalabas ka pa para maging mabuti. Pupunta ka pa kung saan-saang lugar para maging mabuti ka. Hindi, sa tahanan pa lang dapat kita na, ay, Christian talaga yung anak ni, na yan eh. Kita ko paano siya igalang ang kanyang magulang. Ikumpara mo yung mga bata na naandito. Hindi yan sumasagot-sagot sa magulang ng pabalang. Tama ba? Bakit konti lang? Yung mga anak na nasa arais, hindi yan pabalang sumagot sa magulang. Tingnan nyo yung nasa labas kung sumagot. Minumura pa ang magulang. Kaya ngayon, maliliit pa lang, dalhin nyo na sa church para maturuan ang tungkol sa Panginoon. Yan ang tungkulin natin bilang mga magulang. Ano pa? Maging bahagi tayo sa gawain ng church. May mga outreach tayo, may mga small groups tayo. Hindi naman kasi kami pwedeng maghawak ng ganyan-ganyan. Kasi busy kami. Busy ka, ibig sabihin may pera ka. Sabihin nyo nga, busy ka? Ibig sabihin kumikita ka. So paano mo ngayon pararangalan ang Lord sa kayamanan na mayroon ka? Kailangan namin mag-swimming ng pamilya ko eh. Hindi pwede to. Para sa pamilya ko to, ganyan ka. Sa gawain ng Panginoon. Dapat hindi. Kapag binibless ka ng Lord, lalo ka pa niyang ibibless, pagbitaw ka ng bitaw kasi pag ubos ka na, si Lord ang magbibigay. Amen. Amen. Dapat kasama ka sa sumusuport. Ano ba yung mga upuan namin sa likuran? Kailangan na lang lagyan ng sapin para hindi mangagat. Ang sweldo ko ngayon, 30,000. Ilang upuan kaya ang pwede kong i-donate ngayong buwan na to? Palakpakan nga natin ang Panginoon! Yan. Diba? Pwede. Wait lang. Yung mga workers dito, pag Sabado, wala namang pera tong mga youth na to eh. Padalahan ko nga ng Jollibee, 2 bucket nga dyan. Amen? Ang sasaya siguro ng worship team. Grabe lakas. Busog tayo dyan, di ba? Si Makmak lagi na lang nagmamap dito sa church. Makapagbigay nga kay Mac 1,000. Woo! Saya! I-bless natin yung mga naglilingkod sa Lord. Isipin mo nga, si Makmak, palong-palo talaga kanina. Ganda talaga ng paluan kanina ni Makmak.
Grabe yung practice ni Makmak noon. Bago nangyari yon, nagutom yon. Tapos ikaw, naghanap buhay, hindi ka man lang nagbigay para yung mga nagugutom sa church. Hello? Ay? Makalabas pa ba ako dito? Hello? God is good. All the time. Siyempre, sabi, gamitin mo ang kayamanan sa mundong ito. Mag-impo ka sa langit. Kasi yung mga tao dito, ipon. Eh, pag namatay, sabi ng Lord, sabi ng mayaman, yaman ko na, dami kong ipon, makatutulog na lang ako, mamamasyal ako, sarap ng buhay ko. Sabi ng Lord, hangal, ngayon din mamamatay ka na. Kung mamatay ka na, puro kakayamanan, madala mo kaya, pero kung nag-invest ka sa gawain ng Panginoon, sure yun, dala mo. Amen? Dala. Thank you, Lord. Walang natutulog ngayon. Ayun. Ano pa? Magkakaroon tayo ng DVBS. Baka naman bakasyon ngayon. Maging part ka. Pero kung busy ka pa rin, gamitin mo yung kayamanan mo para yan ang mag-work sa Lord para sa'yo. Amen? Ayun. Ito talaga si Pastora Gina. Nang-hold up na naman to eh. Ayun. Kami mga humahayo. Taas nga yung kami ng mga humahayo dyan. Pag kami humayo, hindi lang Bible ang dala namin. May bit-bit kaming juice. Pag taglamig, may bit-bit kaming kape. May bit-bit kaming ice. Sipin mo yan, kami na nga ang humayo. Kami pa ang may nag-provide. Hoy, huwag ka magpatalo. Huwag ka magpatalo kung kami na ang humahayo. Ito, Pastor Atan. Ilan nga cell group mo ngayong week na to? 4. Yung 2, sagot ko na ang merienda. Saya siguro noon. Magpipizza naman. Di puro na lang tinapay. Yun lang naman ang kaya namin, tinapay. Malay mo, pag nagbigay ka, Jollibee naman ang bit-bit namin. Baka pizza naman ang bit-bit namin. Men, baka mamaya, mag-sponsor pa kayo. Nagpa-deliver kayo galing sa HG. Saya naman nun. Sarap talaga mag-imagine. Next. Look. 16:10. Tigilan ko na to, baka hindi na ako lumabas eh. Masyado na akong masaya. Sa kakaisip pa lang, yung maisip ko lang, nakabahagi kayo ng ginagawa namin para sa Panginoon. Ang saya-saya na namin, naisip pa lang namin, paano kaya kung totoo na? Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Ayun, 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Siguro itong tao na to, mapagkakatiwalaan naman talaga siya dati. Kaso, tinalo ng nakikita ng mata. Grabe naman to si boss, ang laki ng kita. Tapos ako nagpapagod. Siya pa kuya-kuya-kuy lang doon. Magkano kita natin ngayon? Akin na. Tapos ako pagod na pagod. Ang sweldo ko minimum. Kaya nakaisip, hindi pwedeng si boss lang kumikita ng malaki. Dapat ako din. Kaya nilustay. Hindi pwedeng ganyan. Dapat kabahagi ako. Ako nagpapagod eh. Pero hindi niya naisip na nung wala siyang trabaho, ang isip niya na lang talaga, sumweldo. May malinis siyang hangarin. Kaso nung nakakita siyang maraming pera, dumumi ang puso. Ayan. Kaya sabi dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Small things reveal true character. Halimbawa, pumasok ka sa isang bahay, may nagkalat na 20. O yung nanay mo na lang, wag na tayong lumayo, sa bahay nyo na lang. May 20, kinuha mo. 20 lang naman. Maliit na bagay. Pero sabi dito sa Biblia, kung kaya mong magnakaw ng 20, kaya mo ring nakawin ang nanay mo ng 1,000.
Yung pambayad sa kuryente, kaya mo ding nakawin. Nagsimula ka lang talaga sa 20. Nagsimula ka lang talaga sa 5. Nagsimula ka lang talaga na hindi maging tapat sa sukli pag inuutusan ka. Hello? Mga taga-arise, na mga bata dyan. Taas kamay ng mga kabataan natin. Ay, bata lang yung height mo, pastor. Yan. Taas kamay. Dali, 13 years old dyan. Ay, ano ba yan? Mali na naman. Yon. Pag inutusan kayo ni nanay, pag inutusan kayo ni tatay, may sukli, ibabalik. Pero may kulang. May pamasahe. Ang pinabili lang, bili ka ng suka, bili ka ng toyo. Pagbalik may candy na. May tumawa. Hindi naman yun inutos. Ba't may candy? Si mama, naka-budget ang lahat. Wala na, sira na ang budget. Hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. Kasi dapat bago ka bumili ng candy, nagpaalam ka muna, Mama, pwede ba? Bili ako candy. Di ba? Maliit na bagay. So sabi dito, small things reveal your true character. Kung sa maliit na bagay, kumita ka ngayon, magkano kinita mo ngayong 15? 7,000. Magkano tithes nun? 700. Sayang naman. Pwede ko na itong ibili ng isang dress. Pag kumita na lang ako ng 30,000, marami pa namang kaltas ngayon. So on and so on. So hindi ka na nag-tithes. Kasi sabi mo, kulang pa nga to sa akin. Yun. Hindi ko na masyadong lalako ng tithes kasi hindi naman talaga yung topic ko ngayon. Pero small things. Estudyante ang baon mo sa isang araw, 100. Magkano tithes? 10% ng 100 ay? 10. Ibalik mo yun sa Lord kasi 90% lang doon ang para sa'yo. 90% lang talaga doon ang baon mo. Kay Lord ang 10%. Ikaw na may 90 ka na, galit ka pa. 10 na nga lang kay Lord. So, kung hindi ka mo kayang mag-tithe sa baon mo ngayon, pag nagkatrabaho ka, hindi mo rin kakayaning mag-tithes. Kaya dapat ngayon pa lang, sa maliit na mayroon ka, ibigay mo na kung ano ang para sa Lord. Kasi ang Lord, hinahanapan ka ng faithfulness. Sabihin mo nga, faithfulness. Yon. Little things are a test. Kung sa magulang mo, hindi mo kayang sumunod, paano ka pa susunod sa Diyos na hindi mo nakikita? Kung sa magulang mo, hindi ka sumusunod, paano ka pa susunod sa Diyos, sa lingkod ng Diyos na inatasan para mag-lead sa'yo? Paano ka susunod kay pastor kung kay mama nga, patakas-takas ka? Di, siyempre, pagdating sa church, patakas-takas ka rin, liba na lang. Sabi nyo nga, liba na lang. Gamitin yung Holy Spirit mismo ang mangusap sa'yo. Sino binabago dito araw-araw? Amen. Kasi may bulong na tayo, may naririnig na tayong tinig. Eto, kahapon nag-cell group kami kila Joanne. May pangungusap sa kanya ang Lord. Sorry, hindi ko humingi ng permiso. Ay, pangungusap sa kanya ang Lord. Napansin ko nung nagkatrabaho ko na napapabayaan ko na yung cell group. Pinaghintay pa kita ng ang tagal. 2 oras ba naman akong pinaghintay? 2 oras lang ba yon? 2 oras akong pinaghintay. Kasi may ibinigay sa atin ang Lord na assignment. Sabi nyo nga, assignment. Divine assignment na ginawa sa atin, lalo na kung ikaw ang house owner doon sa ating life group or small group. Dapat, pagdating ni leader, ready na ang bahay. Tama po? Pagdating ng leader, dapat ready na ang bahay. May malamig na tubig ka man lang na pagdating ni leader, may dalang juice, may pagtitimplahan. Ready na ang upuan. Nag-invite ka dapat ng makikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung nagli-lead na yan, naghanda yan ng matindi.
Hinanda ang puso niyan. Ayaw magkasala. Lord, patawarin mo ako kung nakagawa, di ba? Hinanda ang puso niyan. Hinanda ang damit niyan. Nag-aral ng salita ng Diyos yan. Pagdating, ay, Miyerkules pala ngayon? Ay, nalimutan ko. Si leader, handang-handa. Maagang naligo, nag-aral, nagpalinis pa kay Lord yan. Tapos pagdating sa bahay mo, hindi ka nakapagwalis kasi nalimutan mo may gawain. Aray. Sabi ng mga leader, aray ko. Aray ko. Saklap naman. Di ready. Kaya dapat, lalo na yung mga nag-host, be ready. Pagdating naman ng hindi naman yung wala kang bra. Ano pa? Ano ba naman tong mga to? Ako bis, naglipistik pa. Tapos pagdating ko sa bahay, di wow. Pero pasalamat po kami pag lagi kayong naandan. Ang saya-saya po namin pag may umaten talaga ng mga small group. At marami nang binago ang buhay ng Lord dahil sa mga small group. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next. Ayan. Hindi ko na to, naano ko na sa church. Una, isa lang. Ayan. It is all starts in small bago maging malaki. Kaya, bantayan mo ang sarili mo. Kung mapagkakatiwalaan ka ba sa maliit, bakit kaya andito pa rin ako, Lord? Small group pa lang din ang hawak ko. Ba't hindi church? Yun pa lang yung kaya mo. Kaya yan lang yung ibinibigay sa'yo ng Lord. Pag ikaw ay naging faithful dyan, sabi nyo nga, maging faithful ka sa kung anong mayroon ka. Maging faithful ka sa kung anong mayroon ka. God will increase. Diba? Una, isa pa lang, dala ka sa church, isa pa lang, nabantayan mo, naging worker ng church, naging buong puso ang paglilingkod sa church. Aba, pagdating doon, ang iyong reward ay hindi na malulusaw. Diba? Amen! Kaya kung may ipinagkatiwala sa iyo ang Lord ngayon, na dalhin mo sa church, ipanalangin mo lagi. Tulungan mo lagi. Huwag mo nga hayaan na wala sa church. Kailangan chinachat mo. Hindi ka tulad ko, hindi ko chinat si Joanne. Bakit late ka, Jo? Ito praise report lang po. Isa po sa mga tinuturuan natin, nasa summer ngayon, magpapakasal para daw siya ay makapag-ministry na. Palakpakan natin ang Panginoon. Pamilya po ang kaya nating iwin sa Panginoon kung ikaw ay magiging tapat sa isa. Pag iwin mo ang isa para sa Lord, hindi mo lang wini-win ang tao na yon, pero wini-win mo para sa Lord ang kanyang buong pamilya. At ang tao na yon, dahil binago ng Panginoon, maghahanap din niya ng babaguhin ng Panginoon. Amen? Hindi tayo ang magbabago. Dadali natin sa Lord para ang Lord ang magbago. Amen po? Pero sa katusong katiwala talaga ako, papunta na naman ako sa ministry binigay sa akin ng Panginoon. Mahal ko talaga yun eh. Kaya pasensya na kayo. Amen? Samahan nyo kami. Tinawag tayo ng Lord to spread, to advance the kingdom of God. Amen po? Sino ang willing magpagamit sa Panginoon? Palakpakan natin ang Lord. Amen. God give us small duties to test us. Small duties ka pa lang, gitarista ka pa lang dito sa small church natin. Malay mo, dumating ang Panginoon, dumating ang panahon na i-allow ng Panginoon na sa malaking bulwagan ka na magpe-perform para sa Lord. Amen? Kung ngayon, libre pa lang, kasi libre mo namang natutunan, praise God, kasi may naghihintay sa'yo pag naging faithful ka dyan, na yan ang maging daan para pagpalain ka ng Panginoon financially. Amen? Maging faithful tayo sa kung anong ibinigay sa atin ng Lord na maliit para lumaki ng lumaki ito. If you pass the test, God will give you more. But, pag naging irresponsable ka dyan, it's either mananatili ka lang dyan o tatanggalin ka pa ng Lord dyan. Ayaw niya natin nun, di ba?
Kaya maging tapat tayo sa Panginoon para hindi sa atin alisin kung ano ang mayroon tayo at ibigay pa sa iba. Luke 16:11. Kaya, okay, 12. Sorry. 16:12? Tama ba ako? Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan, sa kayamanan ng iba, hindi ko pa na-discuss ang 11? Sige, patingin nga ako ng 11. Be. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? So, nakita natin kanina, small things muna, sunod, kayamanan na. Small things, tapos big things. Ipagkakatiwala sa Diyos ng Lord. Ngayon, lumaktaw. Hindi na lang tungkol sa buhay na to, kundi tungkol na kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan sa mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Ano yung tunay na kayamanan? Ito yung hindi nalulusaw na kayamanan. Ito yung iniimbak natin sa langit na ini-encourage tayo sa atin ng Lord, mag-imbak ka sa langit. Doon ang iyong kayamanan ay hindi mananakaw, hindi makakalawang, hindi kakainin ng mga insekto. Walang expiration. Amen? Ito yung nais ng Diyos sa'yo. Mag-ipon ka, hindi lang sa buhay na to, kundi mag-ipon ka rin sa mga kayamanan sa langit. Sabi, worldly wealth versus true riches. True riches. Worldly riches, ang tawag dito sa Bible, unrighteous mammon. Temporary things, money, possession. Kung ikaw ay mataas ang possession, yung mga mayroon ka. Pwede ring posisyon. Like gadgets. Di ba? Minsan nag-i-invest talaga tayo sa mga gadget. Ano pa? Things of this world. Mga magagandang damit. Yan, ini-invest natin yan. Ito yung mga worldly riches. True riches, spiritual blessings. Yung kanina, naranasan nyo? Kung wala ka dito kanina, paano ka mapupuspos ng banal na spirito? Amen? Kung ikaw ay isa dyan ang iba, hallelujah, ikaw, di mo mararanasan ang presence ng Lord. Amen? Pero kung ikaw, nagpunta ka dito, nagbihis ka, nagpaganda ka para humarap sa Panginoon, tapos pagdating mo sa church, sabi mo lang, hindi. Ibigay mo ng buong puso ang iyong pagpupuri sa Lord. Dapat, lumuluhod ka pa, lahat ng lakas mo, lahat ng pagpupuri, yung buong kanta, ialay mo sa Lord. Amen? Ganon dapat. Hindi, si Makmak todo, pukpuk na ikaw. Boring naman. Yung worship leader, halos tumaas na yung boses. Talaga naman, ang galing-galing. Tapos ikaw, parang hindi ka satisfied sa mga nangyayari sa buhay. Di ba? Kailangan makiisa ka sa pag-worship. Pag nagpunta ka dito, huwag mong sayangin yung pagkakataon na magpupuri ka sa Panginoon kasi hindi mo magagawa sa bahay yan. Amen? Pag pupunta ka dito, ibigay mo na yung lahat sa Lord. Sabi ng Lord, love me with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Kaya pag nag-worship kayo, may lakas naman, hindi naman yung wala kang kabuhay-buhay, sarap mo namang batubukan. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Kaya dapat pag nagpupuri ka sa Lord, yung spiritual blessings, galing lang yan sa Lord, hindi yan nakukuha sa labas, dito lang yan. Sa mga naghahanap lang yan ang totoong kalooban ng Lord. Sa labas wala yan. Kaya pag naandito kayo, parang awa nyo na, gamitin nyo yung buong ikaw at purihin mo ang Panginoon. Hindi yung patulog-tulog ka. Bawal matulog dito, ano ba? Sunod. God's truth. Sabi ng Lord. Alam mo ba bakit nagagalit si Lord sa mga Pariseyo? Kasi sa iyong katotohanan, pero hindi siya pinaniwalaan. Kaya kailangan
magkaroon ka ng prayer na, Lord, give me wisdom. Open my spiritual eyes para makita kita, makita ko ang kalooban mo. Hindi yung, okay na ako sa Sunday magsimba. Pag uwi, ganun pa rin. Nagmumura pa rin. Hello? Pag umuwi, nagagalit pa rin sa nanay. Kung makasagot sa nanay, akala mo siya yung hinugot doon sa nanay, siya yung nanay niyang hinugot sa kanya. Hindi. At ang gusto pa, siya ang paglilingkuran ng nanay. Hindi, ikaw maglingkod sa nanay mo. Hindi yung, Nay, saan yung ganito ko? Nay, saan yung ganyan ko? Ang dumi-dumi na ng bahay, may kalat na. Sinipa pa, hindi man naglinis. Hello! Pag Christian tayo, dapat ang kaayusan nasa atin. Amen. Spiritual blessing, God's truth, ministry, everything about eternity. Dapat iyan yung kaisipan mo. Hindi ka na wise dahil gusto mong makalamang sa iba para magkaroon ka lang. Maging wise ka na gamitin ang anong ibinigay sa'yo ng Lord para parangalan ang Panginoon. Amen. 12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino yung may kayamanan ng iba? Si Lord yun, kayamanan ng Lord yun. Sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Yun. Saan ako? 12. And, ayan. What belongs to other versus what is belongs to you? What belongs to another? Ano ba yung mga pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? Yang mayroon ka, pati yung buong ikaw, yung katawan mo, sexy man yan o kasing tabako, sa Panginoon yan. At ipinagkatiwala lang yon sa'yo. Yang anak mo, hindi yan sa'yo kahit pinapalo mo yan. Kahit ibinibigay mo na yung lahat ng mayroon ka dyan, hindi yan sa'yo. Yan ay hindi yan sa'yo. Kaya ikaw ay steward. Sabihin mo nga, steward. Ikaw ay katiwala lamang ng Diyos. So lahat ng mayroon ka, maging ikaw ay sa Diyos. Ano pa? Yung ability mo. Diba? Kung natatandaan nyo, yung gumawa ng tabernakulo, sabi, binigyan sila. Sino nga yung pastor? Si Bill... O sige, pag naalala nyo na lang. Bilsalel? Tama ba ako? Si Bilsalel, sabi, binigyan siya ng espiritu ng Diyos at abilidad para magawa yung mga bagay tungkol sa pag-uukit. Yung ability natin, kung ikaw ang pinakamagaling yan, sino nagbigay? Si Lord. At ginamit ni Bilsalel yung ability na yon para gawin ang nais ng Diyos, ang tabernacle. Tama? Ikaw, anong ability mo? Patay na si Bilsalel. Nagawa niya na kung ano ang dapat niyang gawin. Ikaw, ano ang binigay sa'yo ng Lord na dapat ginagamit mo sa Lord? Pero, mas ginagalingan mo sa iba. Ay. Yun. Ano mayroon? Money, ability, talents, possession, even our own very own body. Our family is not ours. It belongs to God. We are just a managers or that's stewards. Kaya, kung pinupuyat mo yan para sa paglalaro, aray mo. Aray ko, sorry na. Kung pinupuyat mo yan, dahil gumagawa ka ng mga bagay tungkol sa mundong ito, hindi ka mabuting katiwala. Ikaw ay katiwaldas. Pinapatay mo yan. Kay Lord yan. Ba't walang nag-amen? Sorry na agad. Ayan, kung pinupuyat mo yan sa mga walang kabuluhang bagay, di ka natutulog ng tama sa oras, ikaw ay katiwaldas ng katawan na yan na ipinagkatiwala sa iyo ng Lord. Sabihin mo nga, katiwaldas. Hindi naman ikaw yun, di ba? Pakisabi sa tabi mo, hindi ikaw yun, di ba? Hindi yan yun. Yun, next. Sabi dito, kung sinusobrahan mo ng pagkain yan, aray ko. Kung hindi mo pinapakain yan dahil busy ka, nagkakasala ka sa Lord.
Ako naman nasobrahan sa kain, lagi na lang gutom. Kakasala din po ako sa Lord. Actually, bago ko po ito sabihin sa inyo, ako na po ang unang napalo sa mga message na naandito. Kaya praise God. Thank you, Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Small matters. Mahalaga. Kahit yung tulugan mo, hindi mo nilalabhan, kinakati ka na sa katamaran mo, hindi mo inayos ang higaan mo. Hello? Yung katawan mo sa Lord dyan. Huwag mong pinapakati-kati yan dahil sa kadugyutan. Ano ba? Sorry na. Ayun, next. Yung money mo, yung ability mo, yung binigay sa'yo ng Lord. Kung ikaw ay magaling magsalita, magsalita ka para sa Panginoon. Kung magaling kang magturo, magturo ka, ituro yung mga natutunan mo sa Panginoon. Kung kasing galing na April ang boses mo, magpuri ka sa Panginoon. Magsabi ka dito kila Makmak. Mas magaling pa ako kay April, pwede rin ako maging worship leader. Ayaw lang kasi ako nilang tanggapin eh. Nako, buti wala si Henrich. Ayaw na naman niya. Gusto ko talaga sumali sa worship team. Ay nako, Ate Gina, wag na. Nahirapan ako maghabol sa'yo. Ayan. May boses nga, pero di marunong sumabay. Yeah, training na lang. I-train nyo na lang. Kaya yan. Pag sa Lord, di ba, Pastor Bong? Ay, wala si Pastor Bong. Sabi, Malakay 3:10, nakabalik ako dito. Bring the tithes into the storehouse that there may be food in my house. Even your money belongs to the Lord. Inuutusan ka ng Lord. Hindi niya sinabing magbigay ka ng ikapo. Ang sabi niya, bring. Sabi niyo nga, bring. Inuutusan ka niyang dalhin kasi hindi yan sa'yo. Huwag mong ninanakaw. Ayan tayo eh. Yung 10 kay Lord, yung 90 lang ang sa'yo. Dapat mapagkakatiwalaan ka dyan para dagdagan pa ng Lord yung 90 mo. Hindi na lang yan magiging 900. Malay mo, 900,000 na yun sa susunod. Walang imposible sa Panginoon. Maging tapat lang tayo sa Panginoon. Amen. Sabi dito, ang buong daigdig, awit 24. Awit 24:1. Andyan yan. Ang buong daigdig at ang lahat ng mayroon, ito ay ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So, hindi ikaw. Grabe yung nag-abroad pa ako para lang mapatayo yung bahay na to. Amen? Akala mo buong lakas. Pero, naalala mo ba kung paano ka iningatan ng Panginoon? Alam niyo, may isa akong mahal sa buhay na 2 beses nang nasasali sa mga investment scam. Ako naman, para lang samahan siya, i-comfort siya. O sige, mag-invest ako ng 2,000, sabi ko. Pero alam mo bang hindi inalaw ng Lord? Hindi ko magalaw yung BPI ko. Hindi ko masend. Hindi ko talaga siya magalaw. Tinatamad ako. Ang init ngayon. Sabi niya sa akin, i-withdraw mo na lang tapos i-deposit mo sa GoTime. Tinatamad ako, sobrang init, ayokong lumabas. Saka nagawa nga ako nito. Grabe yung protection sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Even yung kaunting kayamanan na mayroon tayo, iingatan ng Panginoon na hindi mapahamak. Sabi kasi, 40% ang magiging tubo ng i-invest mo. So, magkano ang 40% ng 1,000? 400. So, yung aking 2,000, kikita ng 800. Parang, sige na nga, sali na lang din ako. Kinabukasan lang daw yun. Alam mo, nangyari, ang kapatid ko, ang alam ko, more than 20,000 na. Ayaw niya lang sabihin, pero sobrang nakakaawa kasi kaya siya gusto niya ng ganong hanap buhay kasi may sakit nga siya. Nahirapan na siyang magturo. Naghahanap siya ng kabuhayan na mas magaan. Pero sad to say, hindi ganon talaga ang paraan ng Panginoon. And thank you ako sa Lord kasi prinoteksyonan niya yung lingkod niya. Iba yung lingkod ng Panginoon. Kaya maglingkod tayo sa Lord. Kasi kapag nasa Panginoon ka, ando ang
protection. Amen. Next. Romans 8:17a. Now, if we are children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. Tagapagmana ka ng langit. Hindi ka tumingin sa mga to kasi yung mga bagay na yun, naluluma. Yung cellphone mo, kahit yan maganda, sana may mga ano dyan. Naka-iPhone. Kahit gaano pa kaganda yung phone mo, maluluma yan pagsasawaan mo. Kahit gaano ka pa kaganda, nung time ko, maganda rin naman ako eh. Talagang nalipasan na lang ng ganda. Tumatawa kayo, di na naman kayo naniniwala. Ayan. Lahat kumikupas. Kahit dati sexy naman talaga kami. Hindi na nagsasabi niyan sexy ka dati. Pero ngayon hindi na. Siksik na. O at least mataba kaysa sa payat. Diba? Kaysa yung ulwa-ula na yung mata mo. Ay maganda ka pa rin kapag mataba ka. Kaysa yung parang nakakaawa ka na. Pero lahat ng kagandahan kumukupas. Pero yung paglilingkod mo kay Lord, kahit matandang-matanda ka na, pagdating mo sa langit, andun ang reward. Amen! Saka dito palang kitang-kita mo na yung reward, ibang-iba ka. Sabihin mo nga, ibang-iba ka. Ibang-iba ka kaysa sa mga nasa labas na hindi na nanalig sa Lord. Ibang-iba yung taong may Diyos. Amen? Hindi manduduga yan, katulad nung tinutukoy nating tusong katiwala. Hindi manduduga yan kasi Christian yan. Iba ka. Iba ang pagkakahubog sa iyo ng Lord. Pag ikaw ay may taong naghahanap ng mapagkakatiwalaan sa paligid mo, sinong unang hahanapin? Ikaw. Kasi anak ka ng Diyos, mapagkakatiwalaan ka. Amen? Amen. Ayan, na-example ko na to, true riches. So, ang true riches, nasa Romans 8:17, ikaw ay tagapagmana ng kalangitan. Tindi, no? Sabihin mo nga, tagapagmana ako ng Lord. Tagapagmana ako ng kalangitan. Hindi na naman kayo naniniwala, kaya ang hina. Sabihin nyo, tagapagmana ako ng kalangitan. Tagapagmana ka ng pakalangitan, paniwalaan mo yan. Amen. Next, Luke 13. Nung servant, Luke 16:13. Sinabi ni Jesus, walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Di ba? Una, ang pinaglilingkuran ng tusong katiwala, yung amo niya talaga. Pero dahil nasilaw siya sa pera, ang pinaglingkuran niya na yung pera. Talo. Nalimutan niya yung source. Ikaw, lagi mong alalahanin, sino ang source? Huwag tayong umalis sa source. Kasi pag inalis tayo sa source, wala na. Kamumuhian niya ang isa, di ba pinagtaksilan niya yung kanyang amo? At iibigin ang ikalawa. Kahit matapakan niya yung amo niya dahil sa pagmamahal niya sa salapi, ginawa niya ang isang krimen. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Sabi dito, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi ko naman sinasabing umalis ka sa trabaho mo. Pero yung mahalin mo ang pera, more than God, isacrifice mo ang worship mo kay Lord para magkapera ka lang kasi sabi mo, wala alipin ako ng pera Mukha akong pera Di na lang muna ako magsisimba, kailangan kong pumasok ngayon, alang-alang sa salapi. Diba? Maraming nagsasabi niyan. Pero kung naiintindihan mo lang kung sino ka sa harap ng Panginoon, hindi mo isasacrifice ang pagsamba mo, ang paglilingkod mo sa Lord para lang kumita ng pera. Amen? Dahil alam mo kung anong pinakamahalaga, yung iyong eternal life, ang iyong kaluluwa. Amen? Malapit na po ako matapos. Use money
to serve God. Sabihin mo nga, use money to serve God. Do not use God to gain money. Sabihin nyo nga ulit, use money to serve God. Do not use God to gain money. Marami pong nangyayari yan. Una, maayos silang lingkod ng Panginoon. Pero dahil kinain ng pag-ibig sa salapi, ginagamit na lang ang salita ng Diyos para kumita ng pera. Nakakalungkot isipin. At alam kong hindi ikaw yan. Amen! Amen! Conclusion. Conclusion na tayo. Worship team. Ang nais ng Diyos sa umagang ito, maging tuso ka sa paggamit ng kayamanang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Maging tuso ka sa paanong paraan. Gamitin mo ang pera para maparangalan ang Diyos. To advance His kingdom. Sabihin mo nga, to advance His kingdom. Iyan ang purpose mo. Yan ang bilin sa iyo ng Lord bago siya umakyat sa langit. Bagamat kila Pedro sinabi, sila Pedro, sila Juan, sila Santiago, wala na sila. Ikaw ngayon yung nandito sa mundong ito at inaasahan ng Lord na gagawin mo kung ano ang nais niya. Amen. Amen. Nais ng Lord gawin mo kung ano ang nais niyang gawin. Do the mission of the Lord. Amen. So, ano pa? Ito, nakita nyo ba to? Mula sa maliit na bagay, papunta sa malaking bagay. Faithfulness sa bagay na hindi sa'yo. Para sa mga bagay na para sa'yo. Worldly riches, tapos eternal riches. Mula sa maliit, tapos naging malaki. Tapos kayamanan sa mundo. Sunod kayamanan sa langit. Ang lahat ay nagsisimula sa maliit na bagay para ipagkatiwala sa iyo ng Lord ang kayamanang talagang para sa iyo. Nakalaan yun sa iyo. Hinanda yun ng Lord para sa iyo. Amen. Pero, ang kaligtasan, andyan na yan, nabigay na yun ng Lord. Pero yung kayamanan, kailangan mo ring pagpaguran. Amen. Hindi pwedeng, ay, ligtas na ako, Kuya Koy. Kaya na nila, pastor yan. Hindi. Be part. Kung totoong anak ka ng Diyos, di ba, sa bahay na lang. Nagtatrabaho ba ang bisita pag nasa bahay? Hindi. Pero ang anak, bahagi ng gawain. Pag may bisita, ang bilis yan, hugas, serve. Kasi pinaglilingkuran yung bisita. Pero kung ikaw anak ng Diyos, hindi ka bisita. Ang bisita lang yung walang ginagawa. Ang anak ng Diyos may ginagawa. Anong ibig kong sabihin? Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat nagtatrabaho ka sa kingdom, may bahagi ka dito, hindi taga-upo ka lang. Sikapin natin na ano bang ability binigay sa akin ng Lord? Ano ba yung ability pinagkatiwala sa akin ng Lord? Ano bang mayroon ako para gamitin ko para maglingkod sa Lord? Hindi ka taga-upo lang dyan. Dapat bahagi ka ng bahay ng Diyos. At dapat may ginagawa ka. Amen. Magtrabaho ka sa Lord. Huwag kang patamad-tamad sa kingdom ng Lord para magkaroon ka ng tunay na kayamanan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen. Saan nagsisimula? Sa maliit na bagay. Mawa ka ng walis. Pagpulot ka ng basura dyan. Ako naman ang magmamap ngayon. Yung CR marumi. Ano ang pwedeng maglinis ka? Kasi bahagi ka ng tahanan. Dapat i-maintain mo ang tahanan ng Diyos. Kasama ka sa maghahayag ng Diyos para madagdagan yung mga tao sa langit. Mabawasan yung nasa impyerno, nag-uumapaw na. Kaya magtrabaho tayo para sa Panginoon. Yung kapitbahay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, lagi mong kasama. Hindi ka malang ba naaawa na mapupunta sa impyerno yan? Tapos matatanaw mo sila, ikaw nasa langit. Hello. Magsumikap ka na pagtrabahuhan kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos.
maliit na bagay sa malaking bagay, faithfulness sa bagay na hindi sa'yo, worldly riches, tapos eternal riches. Mula sa maliit, palaki ng palaki, and you are not only for this world. Amen? There is something bigger. There is something higher. At ang mga bagay na hindi pinahahalagahan sa mundong ito, dahil hindi ipinakita sa kanila, pero ipinakita sa iyo. Ano yon? Hindi nila nakita na mas mahalaga yung bagay na inilalaan sa atin ng Diyos. Kaya dito sila nakafocus, pero ipinakita na yan sa iyo ng Lord. Amen! Ipinakita na sa iyo ng Lord, pahalagahan mo na. Kaligtasan, eternal things. Sa atin lang yan ipinapakita sa atin ng mga iniligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen! Regalo yan sa iyo. Pahalagahan mo. Amen! Huwag mong isakripisyo ang iyong forever sa mga pansamantalang kaligayahan. Huwag mong isakripisyo ang iyong eternal para lang sa saglit. Paano kung, alam nyo, nung nasa Lian kami, may nakita ako doon nung nagsa-sunset na, kulay dugo yung araw. Tapos kahapon ulit, may nag-post, na ulit na naman. Hindi naman yung nangyayari noon. Bakit ipinakita sa atin? Beware. Kung may pinakamalapit man na darating na ang Panginoon, yun ay ngayon. Kaya kung patulog-tulog pa rin tayo, hindi pa rin tayo nagbabasa ng Bible, hindi pa rin tayo nananalangin, wala lang sa atin yung pagsisimba, baka maiwan ka. Huwag naman sana. So, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen! Life challenge na po tayo. Pinuri ba ng boss ang mapaglamang na atuso niyang pinuri ba ng boss ang mapanlamang utuso niyang katiwala dahil sa mali niyang gawa? Siyempre hindi. Pinuri niya ito dahil sa pagkatuso sa paggamit ng kanyang resources for his future. At yun ang nais ng Lord. Gamitin mo yung resources mo, hindi lang sa future mo dito sa mundo, kundi sa future mo sa lupa. Lamit sa ako. Ano ba ang mga ipinagkatiwala sa iyo ng Lord? Tanungin mo nga katabi mo, ano pinagkatiwala sa iyo ng Lord? Isa ka bang mabuting katiwala? Amen! Sabi niyo nga, amen! Ay, kung hindi, simulan mo nang maging mabuting katiwala. May time pa naman. Nagagamit ba ang iyong kayamanan upang gumawa ng mabuti? Of course, dapat. Amen. Saan ka mas busy ngayon? Sa gawain ng mundo o sa gawain ng Panginoon? Kayo po makakasagot dyan at huwag niyo na pong sagutin. Saan mo ba ginagamit ang kayamanan ng Diyos na ipinagkatiwala sa iyo? Sa purpose ng Diyos o sa purpose mo? Mateo, last na po ito, Mateo 12:36a. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment. Harap tayo sa Panginoon. Malalaman ng Lord kung ikaw ba ay mabuting katiwala o tusong katiwala. Haharap tayo sa Panginoon. At magsusulit tayo sa lahat ng bagay na ginawa natin, sinabi natin, ano bang ginawa mo sa mundong ito? Tayo'y magsusulit. Tayo po'y tumayo. Pag nilay-nilayan po natin, ako ba ay mabuting katiwala? O ako ay dapat nang mag-repent sa Lord? Dapat na ako magsisi at talikdan ng aking mga kasalanan? Dapat na ba ako mag-decide ngayon na Lord, andito po ako. Hindi po ako naging mabuting katiwala sa maraming bagay. Sige po, tayo po ay yumuko. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Isuko po natin ang ating buhay sa Lord. Hindi pa huli ang lahat. Hinihintay ka ng Diyos na bumalik sa Kanya.
hinihintay ka ng Lord na gamitin mo ang lahat ng mayroon ka upang parangalan siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, awitin po muna natin to and then mananalangin tayo. Thank you, Lord. Tumulog po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Sige, sabihin natin sa Panginoon. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, Yes, Lord. sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mo'y di nagmamali, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Yes, Lord. Ang buhay ko'y Suko po natin ang ating buhay sa Panginoon. at habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong kapag sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Diyos. Hallelujah, Lord. Isinusuko po namin ang lahat sa buhay namin, O God. Kung natatagpuan mo, Lord, na hindi kami tapat sa buhay na to, humihingi po ako ng tawad, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit
isinusuko sa iyo ang aming mga isipan. Muli po namin isinusuko sa inyo ang buong kami, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga oras, sa mga araw, na kami hindi naging tapat sa mga ipinagkaloob mo sa amin. Na hindi kami, Panginoon, nag-ayos, Panginoon, ang aming buhay, O God. Kahit inaayos mo na kami, O God. Ama, muli po kami humihingi ng tawad sa iyo. Nanunumbalik po kami sa iyo. Ikaw ang aming sundin mula sa oras na to, Panginoon. Gabayan mo kami. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Gabayan mo kami. Samahan mo kami sa aming pagsunod. At kapag kami nagpakakamali, pag kami nakakaisip ng mga hindi maganda, paalalahanan mo po kami ng iyong salita. Huwag mo pong hahayaan na makalayo kami sa iyo. Huwag mo pong hayaan na manguna ang aming kahinaan, Panginoon, isa sa pananampalataya namin sa iyo. Andito po kami muli, nagpapasakop sa iyo. Ipinagkakaloob namin ang aming buhay sa iyo. Iniaalay namin, O God, ang mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin, O God. Tulungan mo kami na magkaroon ng wisdom upang magamit namin ito for your glory, to advance your kingdom, and lalo ka naming maparangalan sa buhay namin sa araw-araw. Huwag mong hahayaan, O God, na maipahiya namin ang iyong pangalan. Pagkusamahan mo kami. Ingatan mo ang aming isipan. Ingatan mo ang aming bawat hakbang, O God, upang hindi kami mapahamak. Ilayo mo kami sa tukso. Ilayo mo kami sa pagkakamali. Ilayo mo kami sa pagkakasala sa iyo, Panginoon. At ilapit mo kami sa iyo. Gabayan mo ang bawat ginagawa namin, ang bawat sinasabi namin, O God. Tulungan mo kami na mabantayan ito. Sa iyo po kami maglilingkod. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming ministeryo, ang mga pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Patuloy naming matutunan, patuloy naming mapalago for your glory. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Pastor Regina, sa mensahe ng Diyos na ipinarating mo sa amin sa araw, sa umagang ito. So, napakaganda lang po. Actually po,